Inilatag ng Agriculture Department ang ilang hakbang para matulungan ang mga magsasakang gumagamit ng traktora sa harap ng mataas na presyo ng produktong petrolyo. Bukod sa mga magsasaka, malaki rin ang epekto ng mataas na presyo sa mga boat operator. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao. Inihahanda na ngayon na magsasakang si Joel mula sa Tugbuk, Davao City ang kanyang palayan upang matamnan. Patuloy din ang kanyang pag-i-spray ng herbicides upang mamatay ang mga damo na tumutubo sa kanyang palayan. Ngayong Marso 20, gagamit na siya ng bao-bao o hand tractor upang maihanda ang lupa na tatamnan ng palay. Ngunit nababahala na siya ngayon pa lamang sa mga gastusin dahil ilang litro ng gasolina ang kakailanganin para rito. Noon, nasa mahigit 4,000 piso ang kanyang ginagastos para rito. Dahil bukod sa gasolina, kakailanganin pa niyang umupa ng bao-bao. Bukod pa riyan, nababahala din siya sa pagtaas ng presyo ng mga abono o fertilizers ngayon. Problema pa rin dahil hindi pa sigurado kung magtatagumpay ang kanyang pagtatanim ng palay. Luoy kayo ang mga farmers ni ma'am. Kay karon lisod kayo, mahal pa kayo mga palitonon. Gayunpaman, ang tanggapan ng Department of Agriculture ay gumagawa na ng hakbang upang matulungan ang mga magsasaka sa bansa. Naglabas na ng kautusan ang nasabing tanggapan upang mapabilis ang ibibigay na subsidiya upang hindi rin maapektuhan ang produksyon ng pagkain sa panahon ng anihan. Ayon kay DA Assistant Secretary Arnel de Mesa, may inilaan ng pondo para sa mga magsasaka. Mula sa nasabing pondo, manggagaling ang tig 5,000 piso na ibibigay sa bawat magsasaka. Pinalalakas din ngayon ng nasabing tanggapan ang paggamit ng organic at biofertilizers sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa bansa na epekto ng patuloy na kaguluhan sa Middle East. Bukod sa mga magsasaka ay nararamdam na rin ngayon ang epekto nito ng ibang mga operator ng maliliit na bangka dito sa Santa Ana Wharf na nag-aalok ng island hopping sa Davao City na may biyahe patungong Talikod Island at sa ibang bahagi ng Island Garden City of Samal o Igaco sa Davao del Norte. Ayon sa boat captain na si Rixie, umaabot sa mahigit 30 litro ng diesel ang kanilang nagagamit sa bawat araw na biyahe patungo at pabalik ng Santa Ana Wharf mula sa Samal. Taas ang diesel, tapos bagyo at hangin. Dako kayo ka nawala sa pangailan natin po. Ayon naman sa boat captain na si Rayron Mill, sa 9,000 hanggang 15,000 pesos nilang kita sa bawat araw na biyahe, mahigit 4,000 rito ang napupunta sa gasto sa krudo nung hindi pa naipapatupad ang staggered fuel price hike. At ang matitira, hahatian pa nila ng kanyang mga kasamahan. Mingaw ang biyahe. Isinawalat naman ng boat operator na si Louie na hindi sila pinapayagan na ilang gasoline station sa lungsod na makakabili ng diesel o makapa-full tank sa kanilang mga container na gagamitin para sa kanilang mga bangka. Ningon sila na kuan daw, dito pwede magtubil kang kinuntinner mo na yung madarigot. Kaugnay nito, mahigpit na nagbabala ang Department of Energy o DOE sa lahat ng gasoline stations laban sa hoarding at paglilimita sa pagbibenta ng krudo. Ayon sa DOE, ang mga gasolinahan na mahuhuling nagtatago ng supply at naglilimita sa pagbibenta ng fuel ay posibleng bawian ng Certificate of Compliance o ipahinto ang kanilang operasyon. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.